So ayan, good morning mga ka-PJ. Ngayong araw ay Biyernes, no? July 18, 2025. At ito, baga tayo lumabas kanina, no? Lumabas tayo, wala pa yatang alas 3 yun. Mag-alas 3 pa lang nung nag-online tayo, no? At sa mga oras na ito, alas 7:13 na. At tapos na rin tayo nag-almusal. Kaya Telesis, nandito tayo ngayon sa may simbahan. So ngayong oras na ito ay naka 1,239 na tayo. At naka 5 bookings, no? Ito, mag-online pa lang tayo ulit, no? Katapos lang natin mag-almusal. Kaya ito, wala pa tayo nakuha ng incentive. Alas 7 na. Wala pa tayo nakuha sa ating incentive. Kanina kasi pumarada ako dito. Ilip-ilip lang sana ako saglit. Nakatulog ako. So kanina wala pa yung luto sa Telesis nung dumating ako. Wala pang alas 6 akong dumating dito eh. Wala pang luto. Ilip-ilip muna ako. Pagising ko alas 7 na. Ay nako. Kaya ito, wala pa tayo nakuha ang incentive. Kaya mag-online na tayo. Yan, online. Sana malapit na lang ibibigay sa atin para makarami. Yan na, unang booking para sa incentive. City Garden Grand Hotel Kalayaan, papunta ng tako, patagig to, layo man. 401 papuntang Tagig Signal Village. Sige, hindi makuha rin, okay lang. Tara na mga ka-PJ, let's go. Ay, ano ko pala kahapon mga ka-PJ, wala pa akong sakit. Hindi pa ako nagkasakit kasi maraming bumati sa akin, ha. Get Wilson. Hindi po. Ganun lang po talaga ako kapag hindi ko na-hit yung aking kuta. Medyo para akong nilalagnat. Para akong nilalagnat kapag hindi ko na-hit yung aking target na kuta. Wala pa akong sakit. Joke lang po yun. Pero ngayon, sikapin natin. Sana maabot natin ngayon. Diyos ko Lord, baka mamaya manghina na naman tayo. Alam nyo naman, masyado tayong na kailangan makuha talaga natin yun. Siyempre ginawa naman natin yung lahat. Sobra talaga, nasadlak tayo sa katrapikan. Lahat yata ng sakay ko kahapon, puro traffic yung namin napuntahan. Grabe yung kahapon, medyo hindi na nga kaganda ng biyahe ng umaga. Tapos nung magtatanghali na, yun na, marami siya ng pasahero. Grabe naman ang traffic. Sa Green Hills pa lang, naibit ako dun sa traffic sa may Green Hills, sa may Ortigas, sabi nyo, no? Dun sa may Lasal Green Hills, grabe talaga yan mga yan. Pagdating na may pasukan talaga, sinasakop kasi yung kalsada eh. Doon, naiipit ako doon. Sa halagang 135 pesos yata yun, pumalo ng 2 oras. Ay, ganun talaga. Wala naman tayo magagawa. Doon talaga tayo talo kapag sobra ang traffic. Tapos yung pamasahe, ganun lang, no? Okay. So mga update ko kay mga ka-PJ. Focus tayo ngayon kasi kailangan ma-hit natin yung ating kuta ngayon. Okay. So tara, let's go. So ayan mga ka-PJ, update tayo sa maulan na panahon, no? Ang oras natin ay alas 11 na ng magtatanghalian, no? At ang earnings natin sa mga oras na ito ay 2,954. At naka 11 na bookings, no? Walang tigil ang ulan mga ka-PJ. So mukhang makakabawi tayo ngayong araw ng Biyernes, no? Kumpara kahapon, kasi ngayon magta 3,000 na, no? 2,954, no? 46 pesos na lang, 3,000 na tayo. So mukhang makakabawi talaga tayo ngayon kumpara kahapon. Kahapon ganitong oras 1,3 lang tayo eh. Okay, so halos kalahati lang, no? So sigurado naman siguro na makaabot tayo ng kuta natin ngayon na 5,000. Okay? Kasi 2,000 na lang halos yung kulang, no? Abot na natin yung ating pangarap na 5,000. Okay? So nandito tayo ngayon sa
Quezon City, no? Pero siguro maaga pa para magtanghalian. Try natin kung may pumasok pa. Okay. Medyo tumigil yung booking, no? Antay-antay tayo, baka mamaya pasukan tayo. Sana pa Makati para doon na tayo magtanghalian. Alright, so update ko kayo ulit mamaya mga ka-PJ. So ayan mga ka-PJ, may update si Grab sa set destination, no? Dinagdagan na niya. Yung dating 90 minutes, ginawa na niyang 120 minutes, ano? Pero ako, hindi na ako gumagamit ng set D, bihira na lang. Pwede na lang kung uwi ako sa bahay. Pero bihira ko na siya magamit, di ko na iniintindi yung set destination na yan. At doon sa nagtatanong kung nagtatanggal din ba ako ng auto accept, kasi lagi ako naka auto accept kasi. Ginagawa ko lang po yun sir kapag sobrang lakas ng bookingan, yung halos back to back, yung parang nalulunod ka na sa booking, sobrang dami yan. Kasi siyempre namimili pa rin naman tayo ng mas mabilis, di ba? Kasi lalo kung sobra talaga ang traffic, kailangan mo talagang dumiskarte, no? So ginagawa ko manual, di ako nag-auto accept pag ganyan kabilis, lalong lalo na kung naghahabol ako ng incentive. Alright, lalo ngayon iba na naman yung style ni Grab sa bookingan, no? Pagka sobrang dami ng booking, automatic pumapasok na lang sa apps mo. Auto accept ka no? Pag nakaka-auto accept ka, papasok na lang siyang bigla basta daming booking. Pero kapag medyo matumal ang booking, katulad pa rin siya ng dati, yung pwede mo siyang i-ignore, no? Decline mo siya kung ayaw mo. Ngayon iba na naman. Kaya kagaya kanina, nung nasa BGC na ako, gusto ko sanang kumain, bago pa man dumating ng BGC, may pumasok. Wala nang option na pwede mo siyang i-ignore. Pumapasok na lang bigla ka. Nung isang araw ko pa napapansin yun tapos pag yung matumal-tumal ang bookingan, yun, pwede mo i-ignore. Ay nako. So siyempre, wala tayong magawa kundi sunod lang. Wala tayong magagawa Siya yung may hawak sa atin no? Lang pwede dyan, di ba? At magreklamo, may stress tayo, wala naman tayong magagawa, di ba? Hanggat nandito tayo sa platform niya, kailangan nating sumunod. Alright. Ang oras natin ay 1:14 na. So hindi pa naman ako nagugutom no? Naka na tayo, 3,700. Ito may pumapasok. Ay, ko na muna yun, pwede i-ignore kasi hindi ganun kabilis ang bookingan pwedeng i-ignore. Pag yung sobrang dami ng booking yan, pasok lang siya ng pasok walang ignore. Kaya siguro gagamitan mo siya pag naghahabol ka ng incentive, tapos sobrang dami ng booking maulan pwede mo siyang gamitan ng manual. Pag manual ka muna, wag ka na muna ng mag-auto accept. Okay? Tapos set D, kasi mahaba-haba na yung niya 120 minutes na diba? Discount lang naman. Okay? So mamaya ulit mga ka-PJ, update ko kayo sa ating kapalaran ngayong araw ng Biyernes. Alright, so let's go. So ayan mga ka-PJ, ang oras natin ay alas 7:06 na ng gabi, no? At ang earnings natin ngayong mga oras na ito ay 5,639 at naka 19 na bookings, no? At bad news nga lang, hindi natin nakuha yung ating incentive. Binigay sa atin ay medyo malalayo, no? Pwede na rin yan. At least maaga tayo makapagpahinga ngayon, no? Bawi ulit tayo bukas, no? Marami namang bukas Bawi ulit tayo bukas. So yan, as usual, no? Dahil nga allergic tayo sa sa traffic, kaya ito, minabuti natin na magpahinga na. Dahil eksakto naman, nandito na tayo ngayon sa Makati. Ito ay alamin nyo, okay? Corner ng Very Ropino, no? At siyempre, malapit na tayo sa ating teritoryo. So, pwede na tayo magpahinga habang maaga pa, at para makabiyahe na rin tayo ng maaga mamaya, no? Dahil bukas Sabado,
Kung matraffic ngayon, mas matraffic yan bukas, Sabado, no? Maraming mga kalye na kinakalkal, kaya lalo ngayon, maraming kalye na butas-butas. Sira-sira, gawa ng panay ang ulan sa atin dito sa kamay nila. Kaya mas maganda maaga bumiyahe para hindi na tayo masyadong abutan ng traffic, dahil sa umaga hindi pa naman ganoon ka-traffic. Nagkakaroon lang naman ng mas matraffic kapag hapon na yung mga uwian na ng mga empleyado, no? Okay? So meron na naman akong mga nabasa na nagko-comment na sabi, kaya daw lumiliit yung pamasahe ni Grab, kaya daw lumalaki ang komisyon ni Grab, kasi nakikita ni Grab, post ng post daw yung mga driver, malaki daw kinikita, tinataasan daw yung komisyon. Grabe naman talaga. Ulitin ko, no, hindi nga sila ipinanganak kahapon, lalong-lalo na si Grab na yan, di ba? Lalong-lalo na yung si Grab. Bago pumapasok sa atin yung earnings, yung kita natin, dumadaan sa kanila, no? Yung pamasahe. So nakikita nila, di ba? Alangan naman doon pa lang, hindi nila nakikita kung kumikita ba yung driver. Para sabihin nyo na yun ang dahilan kaya lumalaki yung commission ni Grab. Hindi po ganun yun. Hindi po ako maniniwala. Hindi ko naman kayo mapipigilan kung yun yung paniniwala nyo, pero hindi ako makukumbinsi para paniwala doon na ganun, dahil doon sa pagpupost lumalaki yung komisyon na kinukuha ni Grab, di ba? Napaka ano yun, baluktot. Bibigyan ko na lang kayo ng idea kung bakit ganun, ano? Siyempre, unang-una po, business po ito, negosyo yan eh. So normal lang na paanong paraan nakikita ang isang negosyante, ang isang nagninegosyo. Siyempre, di ba? Tulad ng babalikan natin yung mga nakaraan, namuhunan si Grab sa mga partner nila, driver partner, no? Namuhunan sila noon, naalala nyo, lalaki ng komisyon noon, di ba? Yung mga nakaabot noon, ako nga hindi nakaabot noon, swerte yung mga nakaabot noon. Namuhunan sila, halos hindi pa masyadong kumikita noon. Ngayon sila nagbabawi, di ba? Business yan eh. Yan, katulad ni Inday na yan. Ngayon, maliit pa yung komisyon yan. Dahil siyempre, nag-aabol siya ng driver. Gusto niya, dumami kagad ng driver, makakuha siya ng maraming driver, makuha niya ibang driver ni Grab. Ganon yun. Dati ng panahon, yan naman ang kukuha ng malaking komisyon. Sigurado yan. Negosyo yan eh. Ako hindi nakapagtapos sa pag-aaral eh. Grade 3 lang po ako. Pero hindi naman mahirap intindihin eh. Idagdag nyo na dyan, kaya ganyan yan, lumalaki yung kinukuha niyang komisyon. Bakit? Nasa Pilipinas tayo. Alam nyo naman yan, bawat kibot niyan, may mag-ano dyan, may pag-ano dyan ng mga politiko na kailangan. Lagyan mo ako para hindi na ako magsasalita. Kung mayroon mang sablay-sablay sa ginawa nyo, tulad ng mga nakaraan, may mga sablay, di man maiwasan yan sa isang negosyo. Sagot ko na yan, tahimik na ako basta meron akong cut. Diba ganun kasi yun, nasa Pilipinas tayo eh. Kailangan kumita si company, diba? Ano yung ibang susog niya doon, diba? Ano yung pang susweldo niya sa kanya mga empleyado? Ikumpara mo naman si Inday at saka si Grab, diba? Si Inday, ilan lang yung pinapasweldo niyan dito sa Pilipinas, diba? Ilan lang yung tauhan yan. Si Grab, ilan? Sa airport pa lang, ang laki. Ilan yung tauhan na pinapasweldo sa airport, di ba? Sa Terminal 3, sa opisina, ilan yung opisina ni Grab, di ba? Kaya ganun talaga, business is business, tandaan nyo yan. Okay? Hindi magtatayo ng business ng isang tao kung hindi ka kikita. Di ba? Oo, hindi mananatiling matatag ang isang business kung hindi kumikita. Yan ang tandaan nyo. Okay? So yun na nga, yun lang ang masasabi ko. Huwag kayong magagalit sa akin. Ako naman ay nagsishare lang sa inyo. Baka naman makatulong sa inyo na maintindihan. Kasi yung iba yata baka hindi naintindihan, no? Kala niya, ganun lang. Ano lang talaga si Grab, ayaw lang talaga niya na kumikita ang driver, ayaw lang talaga niya na di ba? Siyempre, business talaga. Hanggang dito na lang muna mga ka-PJ, no?
Ako'y magpapaalam na muna pansamantala dahil maaga ulit tayo bibiyahe bukas, no? So maraming salamat sa inyong panonood. Sa mga hindi sangayon sa mga sinasabi ko, welcome po kayo mag-comment, welcome kayo maglabas ng inyong gustong sabihin. Okay? Wala pong problema sa akin yan dahil siyempre mas okay din naman yun yung hindi naman po pwede na lahat na lang ng sinasabi ko ay tama. Tao lang din naman ako, pwede rin magkamali ako. So pag alam ko naman na mali ang sinasabi ko, tumatanggap din naman tayo siyempre, diba? Kaya mas maganda rin kung meron kayong gusto sabihin o gusto nyo idagdag sa mga sinasabi ko, welcome yan, diba? Walang problema kasi gusto naman natin na yung channel natin ay, diba, gusto nga natin makatulong, diba, sa iba. Gusto natin na magiging makabuluhan, no? May matutunan lahat ng mga nanonood. Alright, so ganun lang. So paalam na muna mga ka-BJ. Temporary sending off muna. Adios sa lahat. Ingat, madulas ang kalsada, maulan. Siguro Tumira lang naman ang katamaran ng aking kamay. Gumalaw. Pero